Parati ka ba sumisigaw para sumunod lang ang anak mo sa'yo? Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahirap na aspeto ng pagiging magulang, ang tinatawag nating positive discipline. Sino dito nakaranas na parang lagi na lang kayong nag-aaway ng anak mo dahil sa simpleng mga bagay? Nagagalit ka, nanginginig ang boses mo, at nagpapatigasan kayo ng mukha ng anak mo. Sa totoo lang guys, no, bilang isang magulang kasi, minsan mas madali na lang magsabi na lang ng oo sa lahat ng gusto ng anak natin para lang wala ng gulo. Pero alam mo, di tama kasi yun eh. Kahit minsan, syempre masakit, kailangan natin maging istrikto para sa ikabubuti ng anak natin. Ang bigat sa puso guys, no, kapag lagi tayo nagdidisiplina sa mga anak natin pero wala tayong magawa, kailangan natin gawin. Realize ko guys na pagdidisiplina hindi dapat tungkol yan sa paghihiganti o pagpaparusa lang sa anak. Tungkol yan talaga sa pag-guide natin sa mga anak natin para matuto silang gumawa ng tamang desisyon, syempre later on sa mga buhay nila. Hindi natin na gusto na lumaki ang anak natin na takot sa atin. Gusto natin na lumaki sila na itiwala sila sa sarili nila, responsable sila sa mga decisions nila, at malaman nila kung bakit may mga rules, may mga patakaran sa buhay. Yan yung tinatawag natin na na-experience ko lately na positive discipline. Bilang isang magulang guys, no, ito yung mga naging effective sa akin na positive parenting journey ko na sana makatulong din naman sa inyo. Una, huwag natin kalimutang makipag-communicate sa anak natin. Huwag natin laging sabihin na sinabi ko na kasi yan. Hindi, paliwanag natin sa mga anak natin yung dahilan sa likod ng patakaran natin para magkaintindihan tayo. Kailangan sa pagtulog. Kailangan maintindihan ng mga anak natin na para sa ikabubuti nila yan at hindi sila maging irritable later on pa naglaro sila sa playground. Pangalawa, intindihan natin yung age-appropriate behavior na sinasabi. May mga bagay kasi guys na hindi kayang maintindihan at hindi kayang gawin ng mga bata base sa edad nila. Example, kung magtatrum sila sa mall, mapagod lang sila, magutom. Ihanda natin ang sarili natin. Magbaon tayo ng snacks o umuwi agad para makapagpahinga yung chikiting natin. Pangatlo guys, maging consistent tayo. Kasi guys, kung hindi tayo magiging consistent, malilito yung mga anak natin. Kunyari, sabihin natin bawal ang gadget sa hapunan, dapat hindi lang yung anak natin. Pati rin naman tayo, lahat ng tao sa bahay dapat hindi pwedeng gumamit ng gadget. Sama na si daddy, si lola, lahat tayo guys. Kasi ang disiplina hindi lang para sa anak, para sa ating lahat, para makita tayong example. Purihin natin ang good behavior ng anak natin. Huwag lang natin pansinin yung mga masasama nilang nagawa. Purihin din naman natin yung mga mabubuti nilang ginawa. Pinakauli at pinaka-importante sa lahat, i-manage natin yung mga nararamdaman natin. Minsan kasi guys, mas madali tayo magalit kaysa maging mabuti sa mga anak natin. Kung nararamdaman mo na nauubos ka na sa pagod, huminga ka ng malalim. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo, hindi pwedeng hindi. Kung kalmado ka, kung masaya ka, mas magiging mahusay ang pagiging magulang mo sa anak mo. Kaya ikaw, mommies and daddies, anong pinaka-epektibo mong paraan para madisiplina ang anak mo? Hindi mo kailangang sumigaw o magalit. Yan yung tinatawag nating positive discipline. Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.